naman kung mga kapwa estudyante, formal nang pinimulan ang programa ng K+12 na itinulo ng Lahimeng Aquino. Ano ibig sabihin nito? Sige lang. Una, lahat ng mga bata sa private school, kailangan na nila mag-aral sa kinder. At lahat ng mga high school, kailangan na nila magdagdag ng 2 taon sa high school. Ang sabi daw kasi nila, ang Pilipinas daw, tayo daw dito sa Pilipinas, nahuhuli na daw tayo sa pandaigdigang standard na mahigit 12 taon nag-aaral. Ang sabi nila, dito daw sa Pilipinas, 10 taon lang daw tayo nag-aaral. Okay sana eh. Okay sana. Pero ang problema, una, itong nagdagdag 2 taon na ito sa high school, ano lang ba ang pag-aaralan natin dito? Simple lang. Mag-aaral tayo ng welding, mag-aaral tayo ng electronics, mag-aaral tayo ng baking, mag-aaral tayo ng technical vocational courses at foreign languages. Ano ibig sabihin nito? Ang sabi ng Malacanang, wala na daw kabataang Pilipino ngayon ang gustong mag-aaral sa kolehiyo. Tama ba yun? Sino dito ayaw mag-college? Meron ba? Hindi ba lahat naman tayo nangangarap mag-college? Sinong tanong mo kung gusto mag-college? Sinong gusto mag-kolehiyo dito? Taas ang kamay. Sino dito ang nangangarap na pagkatapos ng kolehiyo, magkaroon ng magandang trabaho? Itaas ang kamay. Sa palagay nyo, mangyayari ba yun? Ay na nagsabi. Dito sa K+12 sa programang ito, mag-aaralin lang tayo ng technical vocational courses. Pagkatapos, mag-aaral tayo ng foreign language. Anong magiging pagkatapos doon? Pagkatapos yung graduate, pumunta ka na lang sa ibang bansa. Maging welder ka na lang sa Canada. Maging tagaluto ka na lang sa Dubai. Maging mekaniko ka na lang sa US. Tapo mo na yung pangarap mo. Papayag ba kayo doon? Sa programa ng K+12, ibibenta lang tayo sa ibang bansa. Gagawin lang tayo mga semi-skilled worker. Paalisin ka sa sarili mong bansa. Pagtatabahuhin ka sa ibang bansa. Tatatuhin ka lang alipin sa ibang bansa. Maganda ba yun? May na nagsabi. Dagdag 2 taon sa high school. Okay, sana yung programa. Kung yung programang yun ay tunay na naglilingkod sa interes ng mga kabataan. Ito ba, mga kasama, mga kabaw, kapakaral? Dadagdagan ng 2 taon ng high school, hindi ba? Sa palagay nyo ba, sa itsura ng mga classroom natin, na mahigit 50 estudyante ang nagsisiksikan sa isang libro, sa 3 estudyante ang nag-ahati, sa mga pasilidad na bulok-bulok, sa tiyan na hindi na halos malinis, sa titiler na hindi halos hindi na natin marinig sa sobrang
sahod natin. Kasi daw madami daw tayo naghahanap ng trabaho. Pag lumiit ang sahod natin, kanina mapupunta yun. Bulsa nila, hindi ba? Bulsa lang nila, di papayaman na sila. Pagkatapos, kapag ayaw na sa atin, pwede tayo tanggalin agad sa trabaho. Pipirma na lang tayo ng kontrata, magtatrabaho tayo ng 5 buwan, 6 na buwan, pagkatapos tapos na yung kontrata. Kasi daw marami daw ang naghahanap ng trabaho. Dagdag 2 taon na sa high school, dagdag pahirap na sa magulang natin. Pagkatapos, pagka-graduate pa natin, hindi natin sigurado kung makakapamaroon pa tayo ng trabaho. Mapipilitan tayo pumunta ng ibang bansa dahil doon naman tayo tinutulak. Pagkatapos doon, hindi naman natin alam kung sapat ba yung ikakabuhay natin. Nag-iisirap na nga tayo eh. Parang hindi na nga alam kung saan kukuha ng pera yung mga magulang natin para ipambayad sa eskwelahan. Hindi na nila alam kung paano magkakasain yung maliit na sinasahod nila para sa pagkain sa bahay, pambayad sa kuryente, pambayad sa natin sa eskwelahan, dadagdagan pa ng 2 taon sa high school, ganito pa ang mangyayari sa mga kabataan. Ngayon, sa ating mga kapwa kabataan, isa lang ako sa inyo. Kung papayag tayo sa gobyerno na nagpapatupad ng programa ng K+12, huwag tayong kumilos. Ngunit, kung alam natin lahat na mali ang programang ito, kumilos tayo para tutulan ang programa ng K+12. Anong gagawin natin? Napakasimple lang. Ipakita natin na tayo'y tumututol sa ganitong sistema. Ipakita natin na hindi natin hahayaan na pahirapan lalo ang mga magulang natin. Ipakita natin na hindi natin hahayaan na nakawin ang kinabukasan natin. At magagawa lamang natin to kung tayo bilang mga kabataan ay kikilos. Kayo, mga kabataan na tunay na nagmamahal sa kinabukasan natin, mga tunay na nagmamahal sa kapwa Pilipino, at mga tunay na nagmamahal sa sariling bayan na gustong magkaroon ng magandang kinabukasan. Sama-sama natin tutulan ang programa ng K+12. Sama-sama natin tutulan ang pangbubutabos sa ating mga kabataan. Sama-sama natin tutulan ang pangbubutabos sa ating mamamayan. At ipakita natin na tayo'y handang tumindig upang ipaglaban ang karapatan natin. Dahil kahit sa mura nating edad, apektado tayo ng ganitong sistema. At sa mura nating edad, ay may magagawa tayo. Dahil walang mali sa paglaban, may mali, kaya tayo lumalaban. Yun lang po. At para ipakita ang protesta ng mga kabataan, ilabas ang mga pangingay, maglunsad ng 30 segundong pag-iingay sa bilang ng 3, 2, 1. Labanan!
Bakit?